Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo, dahil paano ko po re-resibuhan? Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin naman pong pag-uusapan at tatalakayin itong issue ng confidential fund. At pag-uusapan rin po natin itong pag-isa dito kay Franz Castro, kasi talagang nalecturan siya at nasermonan siya ng isang ombudsman. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So pag-uusapan natin naman ngayon itong confidential funds, kasi talagang ito ang mainit na ipinabato dito kay Vice President Sara Duterte, at ang sinasabi nila na ground daw ito for impeachment. So isa ito sa malaking bato na problema ni Vice President Sara Duterte. So dito mga kapolitika, pag-uusapan po natin itong si Franz Castro, kasi masasabi natin na siya talaga ang isa sa mga bumabatikos dito kay Vice President Sara Duterte, or yung anti-Duterte kung tatawagin natin. So talagang kini-question nila saan daw napunta itong confidential fund, and then bakit 11 days lang daw ginastos yung 150 or 125 million. Okay, so kini-question nila yung million na confidential fund, but wala silang issue or wala silang question dito sa mga billion na nawawala sa ating gobyerno. Yung na-mention natin yung PhilHealth, itong Maharlika Fund, wala nang balita doon. So ito lang talaga kasi involved dito ang mga Duterte. Kasi doon sa issue ng PhilHealth, dito sa Maharlika Fund, wala namang issue ang mga Duterte doon. So ayaw nila doon. Dapat doon lang sa issue na involved ang mga Duterte. So ang napaliwanag na po doon ni Inday Sara, kasi ang sinasabi, mayroong mga nag-comment doon sa ating previous na video na ang sinasabi nila na bakit daw hindi na explain ni Vice President Sara Duterte yung confidential fund, at bakit daw 11 days lang yung nagastos. Well mga kapolitika, yung confidential fund po, base doon sa naging pahayag ni VP Sara sa media, ang sinasabi niya, itong confidential fund is late na sa kanila ibinigay. So kumbaga ito ay patibong, kasi merong merong napapaloob doon sa batas na within that period mo lang siya gagastusin. So yung million na inilabas nila kada araw is just at maliit lang po na portion yun, kasi sa gobyerno po, sa laki ng populasyon ng Pilipinas ay bilyon pang daw yung lumalabas na pera araw-araw. So ito na milyones lang ang nalalabas bawat araw, ikini-question ng mga tao, ng mga kritiko. So napakalaking palaisipan bakit ganun ang pag-iisip ng mga Pinoy. Isa sobrang laki ba naman ng populasyon ng Pilipinas, hindi po katakataka na milyon ang lumalabas sa opisina ng Vice President araw-araw. So yung 125 million in 11 days ay ginastos nila abruptly or immediately, kasi nga merong period of time na dapat mong gastusin yun, kasi nga December yun, and then parang parang malapit na yung deadline. So ginastos agad ng Vice President kasi meron ng mga nakalatag na plano. So na-issue ka agad yung mga cheque doon sa mga project na kanilang pagbibigyan itong confidential fund. And sa confidential fund kasi mga kapolitika ay lang po yan, certification lang. So basically it's up to COA kung meron silang nakitang butas or siguro corruption. So nasa COA na po yun, kasi ngayon ang ginagawa ng Congress ay talagang ino-audit nila. Okay, sila ang nag-audit, hindi naman trabaho ng Congress. Di ba ang trabaho ng Congress is magpasa ng batas, gumawa ng batas at pag-aralan yung batas, hindi po nag-audit ng expenses. Okay,
So, at hindi rin po sila korte at bakit sila nag-ano, 'di ba, humahatol sa isang opisyal. Hindi naman sila korte. Dapat ang trabaho ng Congress is gumagawa ng batas. So doon pa lang is talagang questionable na po itong ginagawa ng Congress dito kay VP Sara. At kung kaya galit na galit itong si Franz Castro, mga kapolitika, kasi si VP Sara ay talagang anti-terrorist yan. So alam naman natin itong sila Castro is mga kaliwa yan, at meron nga yang silang di ba, kaso na kung saan is nahatulan siya, and then may verdict na ng korte na ang sinasabi doon ay nagre-recruit siya ng mga bata para sumali dito sa mga kaliwang grupo. So doon daw ginagamit ni VP Sara yung confidential fund para magtiktik at magmanman dito sa mga pinanggagawa nila Franz Castro, na kung saan is nangre-recruit sila ng mga rebelde para sa gobyerno. So ating panonoorin itong naging sermon ni Ombudsman Martires dito kay Congresswoman Franz Castro. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon, kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo, dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso? Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na mapinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kung minsan lumalakad po na investigador 5, yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila,
bigyan nyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat.